Sa ating pong huling awiting spiritual, 364 po, page 364, The Old-Fashioned Way. The Old-Fashioned Way, sing. They call me old-fashioned because I believe that the Bible is God's holy word, that Jesus who lived among men long ago is divine and the Christ of God. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I believe and accept only what has been spoken from heaven. Old-fashioned because at the cross I was saved, at the cross had my sins forgiven. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I'm bound to do right, to walk in the straight narrow way, because I have given my whole life to God. Old-fashioned because I pray. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Last stanza. Old-fashioned because I'm looking above to Jesus, my glorified Lord, because I believe He is coming again, fulfilling His holy word. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Amen. Ngayon pong umaga, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, ating pong tawagin ng ating unang mangaral, si Brother L.G. Blasco. Sa pong mabiyay at mapagpalang umaga sa lahat mga kapatid.
Paumanhin niyo po at magtutinanghali ito. So tayo po yung magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 119. Psalm 119. Basahin po natin yung verse 16. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English, King James Version. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Finding Delight in God's Word. Tayo po ay sumaglit na manalangin sa ating panimula. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming po salamat muli sa inyong ginawa sa aming mga buhay at kami po ay inyong dinala sa dakong ito upang kami po ay magkatipon at kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat sa palaging paglalagay ng desire sa aming mga puso at pagbibigay po ng kakayahan sa amin upang makapaglingkod po sa inyo ng may katapatan at may galak. Aming Diyos, ay pong inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming po salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong paggabay, sa inyong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, sa inyong po laging pagkilos sa aming mga buhay, aming Diyos. Maraming po salamat, tunay po na kaibuti ninyo sa amin. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kasalanan na nagawa. Patawarin po kami, aming Diyos. Kami po inyo palaging tulungan na mapagtagumpayan po ang aming mga laman. At kami po palagi niyong kilusin, aming Diyos, upang gumawa ng mga bagay na kabanalan at yung mga bagay na nakakalugod po para sa inyo. Aming Diyos, ngayon pong umaga ito, nawa po ang inyong mensahe ay magsilbing paalala, kalakasan at pag-asa po ng bawat isa, mga kapatid, kung kami man po ay dumadaan sa mga panahon na kami ay nanghihina, aming Diyos, maging encouragement po, maging pagpapala ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga, aming Diyos. Nawa po ay kayo ang mapapurihan, mapasalamatan, kayo po maitaas. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nakakaupo na po ang lahat, kapatid. So ayan po, maganda pong umaga muli mga kapatid. Pasensya na po kayo, medyo tinanghali po. Yan, so ang title po ng ating mahalagang pag-aaral again ay Finding Delight in God's Word. So ano bang ibig sabihin nito? Kung maalala nyo po, meron tayong naging mensahe noon na A Blessed Man's Delight. Yan. So, ngayon naman po ay ito naman. So, connected po ito doon. So, paano kaya pagka nararamdaman natin ay parang nawawala yung delight, delight natin sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay ng Word of God. Sabi na sa ating teksto, I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. So, meron pala tayong dapat gawin, Kailangan natin kumbaga encourage na natin sarili. So, talaga, minsan kasi talaga mga kapatid, dumadaan yun sa ating buhay, Yung, for example, nakakapaglingkod ka naman, nakakapagbasa, bulay-bulay, ng salita ng Diyos. And then meron kang mga panalangin sa Panginoon. So sabi nga natin, minsan yung ating prayers ay hindi pinagbibigyan, minsan naman ay ibinibigay sa atin. So, for example mga kapatid, ay simulan natin sa isang example para ma-picture nyo yung ibig kong sabihin. So may isang tao, isang mananampalataya, anak ng Diyos, so tupa, elect, God's elect.
So, wala siyang ah, pinagkakakitaan noon. Sa madaling sabi ay wala siyang hanap buhay noon. So, siya ay masigasig na nananalangin palagi sa Panginoon upang siya ay bigyan ng trabaho upang siya ay makapag-provide sa kanyang family. So ngayon, dahil mabiyaya ang Diyos, siya ay binigyan ng hanap buhay. So meron na siyang trabaho. Pero yung kanyang pinagkakakitaan ay sabihin natin, hindi naman malaki ang kita, kumbaga. So sa tingin ng isang mananampalatayang iyon ay hindi pa sapat. Sana ay madagdagan pa. So, yun ang kanyang sunod na ipinanalangin, nanalangin siya sa Panginoon na, Panginoon, sana ibigyan niyo pa ako ng additional na pagkakakitaan. Kumbaga, ay side hustle, kumbaga. So, hindi pa sabi natin, maaring ito ibigay ng Panginoon o maaring hindi. Pero ang purpose doon ng Panginoon ay doon sa ikabubuti pa rin ng kanyang mga anak. So, sabi na, ibinigay, kunwari, binigay. So, nagkaroon siya ng additional income, sabi natin, ano bang tawag doon? Part-time job, kumbaga. So, pagka nagtrabaho siya dun sa kanyang regular job, pag awas niya, mayroon ulit siyang isa pang trabaho. So, ayun, maganda sa tingin niya, dahil siya ay nakakapag-provide ng mas marami sa kanyang pamilya. Magandang hangarin ng anak ng Panginoon, ng mananampalataya. Pero hindi natin alam na kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Ito ba talaga para ba ito ako'y makapag-provide o may tinuturo kaya ang Panginoon sa atin? Sabi natin kung ibigay man yan o hindi, para yan sa ikabubuti ng mananampalataya. So tuloy natin yung ating example, So napansin niya, lumilipas ang panahon ay nawawala na siya ng una ay panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dumadating yung time na hindi na siya nakakapag-fellowship, nagiging dahilan ito, sa madaling sabi ng nagiging dahilan yung kanyang additional job para maging hadlang sa mga gawain para sa Panginoon. For example, dun sa Bible study, gano'n. O kaya naman, ang mas malala ay yung sa personal na pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Kasi wala nang time Pag awas, pagod na, so tulog na. O minsan pa, ang nangyayari ay hindi na rin nakakapanalangin. So bakit gano'n? Ba't ibinigay yun ng Panginoon sa isang mananampalataya? Bakit kung titingnan natin, yung akala pala natin maganda, bakit parang nagiging dahilan pa para mapalayo sa Panginoon? So, pero dahil nga sabi natin, tayo ay anak ng Diyos, iba ang kanyang trato sa mga anak niya. So, pagpapala din yung mga kapatid kung ma-realize ng isang mananampalataya na nagiging dahilan pala ito ng paglayo ko sa Panginoon. So, ipapaunawa din ito sa iyo. At mapalad ka pagka yan ay naunawaan mo. So anong kailangan gawin? Di na-realize mo. Na-realize nung example natin na parang nag-focus ito na hindi maganda pagdating sa aking spiritual na buhay. So mananalangin ulit. Ano ba yung kalooban? Bakit parang nawawala na ako ng panahon, nawawala na ako ng gana para magbulay-bulay. Kasi talagang focus na doon sa trabaho, na pinagkaloob din naman talaga sa kanya ng Panginoon. So, anong purpose? Kumbaga. So, ang mangyayari ay, ang naging blessing doon, mga kapatid ko, yung i-analyze, ay nagkaroon siya ng realization, na-realize siya na nawawala na siya ng panahon dun sa mga bagay na importante, mas importante. Yung mga pagbabasa, pagbubulay-bulay, panalangin, So, yun yung ating example
minsan hindi ibinibigay ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Minsan, ibinibigay din para magkaroon tayo ng learnings, kumbaga, na-realize natin na, ay mas mahalaga pa rin talaga ang paggawa ng mga banal na bagay o ng mga pagbubulay-bulay, yung mga nakakalugod sa Diyos, ano? Kasi yan ang, sabi nga natin, yan yung delight ng isang mananampalataya, yung a blessed man's delight, ano? So ngayon naman, papaano mo hahanapin muli? Papaano ibabalik muli sa iyo yung delight na iyon, ano? So maghihintay ka na lang ba? O may kailangang, may duty ka rin, ano, para magkaroon ka muli ng gana, kumbaga, o panahon sa ganung mga bagay na spiritual. So sabi nga natin, maganda na i-acknowledge natin, ano, na meron talagang ganong panahon na dumadating sa ating mga buhay, sa buhay na isang mananampalataya. So, sabi dito, normal lang talaga na dumadaan sa isang mananampalataya ang mga panahon kung saan siya ay napapansin niya sa kanyang sarili na humihina na pala ang kanyang sigasig, ano, kumbaga, pagdating sa mga bagay na spiritual, sa mga spiritual na gawain. So, sabi nga dati, dahil yan sa una, kung maalala niyo yung preaching ni Pastor, yung sa tungkol sa puso, ano, bantayan ng keep thy heart with all diligence, ano, maaari dahil hindi natin nabantayan ang ating mga puso, ano, maaari yung dahilan. So, dumadaan talaga yung ganitong panahon sa buhay ng isang Kristiyano. Kung maalala niyo yung Proverbs chapter 4 verse 23, ano, yung ang title nung preaching ni Pastor, Critical Season to Guard the Heart. Ano, keep thy heart with all diligence, for out of it is the issues of life. So, maaaring napabayaan natin ang ating mga puso, ano. Doon na natin nailagay ang ating puso sa mga bagay na material, hindi doon sa spiritual, ano. So, tayo, may duty tayo na bantayan ang ating mga puso diligently, ano, masipag na bantayan, ano. Dahil sa buhay ng isang Kristiyano, may mga dumadating talagang ganoong kaganapan. Yung mga ganong pagkakataon na tayo ay nararamdaman natin na nawawala ng gana, kumbaga, sa mga ganong gawain. So, ang buhay ay puno ng, sabi nga ng ano, ups and down. Ano, ang buhay ay may tagumpay, may kabiguan. Same din yan sa lahat yan, sa lahat. Kahit mga mananampalataya, merong ups and down sa buhay. At ganun din, ang kaibahan naman sa buhay ng isang mananampalataya, meron siyang ups and downs sa kanyang buhay espiritual na paglakad. Ano? Unlike dun sa taga-sanglibutan, hindi niya yun mapapansin na yung ups and down, ano, kasi wala talaga siyang interest. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, na tayo ay na-regenerate na talaga, mapapansin mo yan sa iyong sarili, yung ups and down pagdating sa spiritual na bagay. So may mga pagkakataon na yung ating delight sa salita ng Diyos ay nag-iiba. Yun nga, hindi natin nagagawa yung panalangin, pagbabasa, pagbulay-bulay. Yung mga example natin kanina, humihina, nawawala yung delight. So anong reason? Sabi nga natin, maaring hindi nabantay ng puso, maaring dulot din ito ng iba't ibang mga kadahilanan, ano? Tulad ng mga personal na pagsubok, mga afflictions, ano, pagiging abala sa ibang mga bagay, maaaring mga kasiyahan, ano, dahil sa sobrang kasaya mo na, ay nalimutan mo na. Maaari din namang sa sobrang kapighatian na yung naramdaman, ano, na yung sabi nga, nang lupay-pay ka na ng tuluyan, ano. So, nagiging dahilan niya ng pagkawala ng delight in God's Word. So, ito, yan yung mga maaring maka-apekto sa atin negatively, ano, sa atin. Yan. At syempre, yung dahil na rin yun sa ating sariling kapabayaan, ano. And then dahil yun sa kasalanan, maaring mayroon ka ding nagagawang kasalanan. So, papakilala sa iyo ng ano,
Panginoon. At kailangan mo yung pag naunawaan mo na, ay kailangan mo nang i-confess yung kasalanan. Ano? So, gayon pa man, mga kapatid, ay mahalagang tandaan natin na ang mga panahon na dumadating na ganun ay hindi naman permanente. Ano? Sa isang tunay na mananampalataya, hindi yung permanent. Kumbaga, dumadating lang yun as spiritual famine, kumbaga, o tagtuyot sa Tagalog, no? Isang karaniwang karanasan, doon sa mga mananampalataya na napapabayaan ang kanyang puso, kumbaga, yan. Sabi nga natin, hindi ito nangangahulugan na permanent. Siyempre, sabi natin, mahal tayo ng Panginoon, pe-preserve pa rin niya tayo. Tutulungan niya tayo na maibalik yung ating delight. So, yun yung ating kaibahan sa mga hindi elect. Hindi yung God's elect, hindi hinirang ng Diyos. So, kung ikaw ay elect, syempre, hindi ito isang permanenteng kalagayan. And then, kung mapapansin nyo, kung i-analyze nyo, mga kapatid, kung itong spiritual dryness o famine na ito, ay napapansin mo sa sarili mo, hindi mo, kumbaga, pakiramdam mo, nababagabag ka, bakit ako nagkakaganito? Big deal sa'yo, parang napapansin mo ba, nawawala yung delight ko, bakit nagkakaganito ako? So, syempre, binigyan ka na ng Panginoon ng kaunawaan pagka ganyan. So, makikita mo yung masasabi natin talaga na nakaranas ka na ng kapanganakang muli. Kasi merong something deep inside yun, kumbaga, yun yung banal na espiritu na bumabagabag sa iyo. Na, bakit hindi ko na ito nagagawa? Bakit parang may tinatamad na? Pero kung wala, ay hindi mo yung mapapansin. Hindi mo hanggang sa ikaw ay mag-fall away na talaga, Yun ay sa mga hindi talaga anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, babagabagin ka ng pakiramdam na yan. So, it only proves, mga kapatid, na ikaw talaga ay nakaranas na ng kapanganakang muli. So, wag kang panghinaan, wag kang malungkot kung dumaranas ka ng ganang season, may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Mapalad pa rin tayo dahil, sabi nga natin, tinuturuan tayo ng Panginoon sa ganong pamamaraan. So, blessing pa rin talaga, mga kapatid, na mangyari man sa iyo yung ganong panahon na maramdaman mo, blessing pa rin kasi may tinuturo ang Panginoon sa iyo. Kung ano man yun, ay ang Diyos ang nakakaalam at ipapaalam niya yun sa iyo. Tulad sa example natin, akala niya ay makakabuti sa kanya yung bagay na iyon, yung additional job, So, pinagbigyan siya ng Panginoon upang maituro sa kanya na may kalugihan sa ganoong desire. Sa iyong desire na iyan, sige, ipaparanas ko sa iyo. So, magkakaroon ka ngayon ng kalungkutan na hindi mo na nagaganap yung aking kalooban, napapabayaan mo na ang mga spiritual na bagay. So, ngayon, yung example natin, mababagabag, magkakaroon ng realization. Sabi nga natin kanina. So, blessing pa rin sa kanya, So, magbabalik sa ganong gawain. So, tanong natin ay papaano, matapos mong makita yung iyong spiritual drought o famine, taggutom yun, syempre, tag-uhaw. Pero sa spiritual na aspeto, So, anong kailangan gawin, So, masasabi mo na dahil naramdaman mo, sasabihin mo, yung my soul thirsted for God, So, nga ba sa Psalm 42 verse 2, my soul thirsted for God, for the living God. So, ang nakakaramdam lang yan ay yung talagang mga anak ng Diyos. Maramdaman mo yung taggutom mo, tag-uhaw, hinahanap mo. Nilagyan ka ng Panginoon ng ganung pakiramdam. At kapag tupa talaga ng Panginoon, dumaan ka man sa ganitong season, sabi nga natin, kung ship ka talaga,
ay hahanap-hanapin mo pa rin talaga yung mga salita ng Panginoon, ano, yung my sheep hear my voice and I know them, and then anong gagawin ng sheep, and they follow me. So susunod ka pa rin. Yan, ngayon, anong dapat nating gawin, ano, anong dapat mong gawin kung ganito ang iyong kalalagayan. So yan nga, yan na yung ating introduction. So mga kapatid, dito sa ating gagawing mahalagang pag-aaral, Finding Delight in God's Word, ay susubukan nating sagutin ang tanong kung paano magbabalik yung delight. Ang delight natin sa God's Word, ano? So, naniniwala tayo mga kapatid na kung sa sarili lang naman natin ay hindi natin ito magagawa, ano? Tutulungan pa rin tayo ng Panginoon. Pero naniniwala din tayo mga kapatid na hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. At hihintayin na lang natin yung kung anong mangyayari sa atin, ano? Para bang tulad doon kay Juan Tamad, ano? Hihiga na lang dun sa tapat ng puno, ano, tatapat dun sa may bunga ng puno, tapos ihintayin pumatak sa bibig. So, ganun ba yun? Paano kung hindi pumatak sa bibig mo? So, hindi tayo tinuturuan ng Biblia para maging tamad, ano, na walang gagawin, na wag kumilos. So, dapat balanse, ano, tutulungan ka ng gagawa sa iyong Panginoon, kaya ka makakakilos, ano. Pero kung ang pakiramdam mo ay, hindi, hihintayin ko na lang na ibalik na lang ng Panginoon ang delight. So, ngayon, dahil hindi ko pa nararamdaman, ay hindi muna ako magbabasa. Hihintayin ko na lang kung kailan bumalik. Ganun ba yun? O kaya naman ay hindi ko nararamdaman na gusto kong manalangin. Tutulog na muna ako. Ganun ba yun? So, hindi. So, makita mo, walang pagkilos na nangyayari sa iyo, ano? So, tsaka, ang lalabas doon, pinababayaan mo, binabaliwala mo ang iyong kalalagayan, lalong lalala. So, meron tayong responsibility, ano? Tulad nga din sa pagbabantay sa puso, ganun din, para makabalik, o bumalik yung ating delight in God's Word. So, yan, tuloy natin. Yan, so, sa Bible ito, ay may mga halimbawa din ng mga individual na nakaranas ng spiritual na kahinaan, o spiritual famine, o kahinaan. Pero mababasa din natin, ay natatagpuan muli nila yung kalakasan. Si David, ano, for example, si David. So, kung mapapansin nyo, maraming sinulat si David patungkol dyan, ano, maraming awit, yung Psalms. Marami siyang nasulat sa panahon ng kanyang matinding kabalisaan o kahinaan, doon sa mga ganong pakiramdam, ano. At siya din naman ay palagi ding bumabalik, ano. Kung babasahin natin sa Psalms, ano, mapapansin natin yung kanyang mga sulat na yon. So marami tayong mababasa na sulat ni David. Siya ay isang example, ano, sa mga individual na nakaranas ng panghihina, pero ibinabalik muli ng Diyos ang kalakasan. Pero makikita natin, kumikilos sila. Hindi sila yung iintayin ko na lang. Bahala na kung anong kalabsan, ano, kung kailan babalik. So hindi po ganoon. So ganoon din dapat ang ating gawin, ano. Kaya may duty talaga tayo, may responsibility tayo na dapat gawin. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay sovereign, siya nang bahala, magbalik sa akin, ano. So mali po yun, ano. Hindi dapat ganun. Palagi nating alalahanin, mga kapatid, kung ikaw talaga ay tunay na nananampalataya, regenerated, alam mo na meron kang duty, may gagawin ka upang magbalik ang inaasam-asam mo. Kasi kung mahalaga talaga sa iyo yung ganong mga gawain, ano, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, gagawa ka talaga ng paraan, ano, para magbalik sa iyo yun. Meron kang gagawin. So yan. Sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 23, ito, basahin natin ito para encouragement ito, ano.
o kailangan nating gawin. Hebrews chapter 10 verse 23, sabi diyan, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. Sa Tagalog, sabi ay, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Yan, yung nararamdaman. Sapagkat tapat ang nangako. So kung naniniwala tayo na tayo ipe-preserve ng Panginoon, siyempre, ibabalik na tayo. Pero may duty ka. Anong duty mo dyan? Ating ingatan matibay. So may gagawin talaga, may duty. Ayan, another verse. Yung 1 Corinthians chapter 1, verse 9, para makita natin na tapat ang Diyos, sa kanyang pangako, sa kanyang mga anak. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 1, verse 9, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Sabi sa Tagalog, ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. So, ang Diyos ang tumawag, ang Ama ang naglalapit sa anak. At ang pangako dyan, ang kung sinong inilapit ng Ama sa anak ay hindi niya itataboy. So, sabi pa dyan, tayo ay nasa kamay ng Diyos, preserve. Pero again, meron tayong dapat gawin. So, ano yun? So, dito na tayo, finding delight in God's Word. Yung una nating punto ay recognize and confess. So, kung nakararanas ka ng panghihina spiritually, so anong unang dapat gawin kung napansin mo na sa iyong sarili? Number 1 ay recognize and confess. So, dito muna tayo sa dalawa pala ito. Una ay recognize. Dito muna tayo. Recognize what? Anong i-recognize mo? So, syempre, magkakaroon ka nga ng self-examination. Recognize your, kung ano yung katatayuan mo, anong kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. So, ito yung niyan, turo ng Biblia, self-examination. I-recognize mo muna yung kalalagayan mo. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. So, may gagawin pala, Hindi hintayin na ibalik ng Panginoon ng delight. So, pag naramdaman mo yan, dapat ang response mo, i-examine mo ang iyong sarili. Examine yourselves whether ye be in the faith. Tuloy natin yung basa. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. So, maliban na ikaw ay itinakwil. So, ang pagsusuri sa sarili ay isang practice dapat o kasanayan sa Tagalog ng isang mananampalataya. Tulad dito sa binasa natin na talata, yan ay pinayuhan ni Paul yung mga taga-Korinto. Nasuriin ang kanilang pananampalataya. Ay siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y na nga sa pananampalataya. Sa Tagalog, subukin ninyo ang inyong sarili. So, ang practice na ito ng pagsusuri sa sarili, recognize, din yung sa recognize. Susuriin mo sarili, self-examination, ay nakakatulong na matiyak ng isang tunay na mananampalataya kung siya ba ay namumuhay pa ayon sa kalooban ng Diyos o hindi na. So, yun yung purpose niyan, self-examination. Again, yung practice ng pagsusuri sa sarili, doon malalaman ng isang tunay na mananampalataya kung siya ba ay namumuhay pa ng ayon sa kalooban ng Diyos o baka hindi na. So, may problema, Yan. Kung sinuri niya ang kanyang sarili at na-recognize niya na hindi siya pakiramdam niya ay nawawalan siya ng delight.
So, anong sunod na dapat gawin, ano? So, yun yung payo ni Paul. Doon muna tayo sa recognize muna. Huwag muna tayo pumunta dun sa confess. Yan, recognize. Yung payo ni Paul, mainam na gawin natin yan. Kumbaga, pwedeng ano nga yan eh. Siguro, kahit yung may mapansin ka lang na konting changes ano sa iyong behavior pagdating sa spiritual na bagay, ay examine mo na agad. Ano kayong nagiging cause nito? Una pa lang ano, kung mare-recognize natin yan, syempre, maagapan natin agad yan. Sa tulong din ng Panginoon. So, maliban na nga lamang, sabi dun sa talata, ikaw ay reprobate. Yan. So, baliwala sa iyo yan. Kahit suriin mo yung sarili, wala kang makikitang mali. So, yun po yung kaibahan na ng mananampalataya. Tunay na mananampalataya sa kunwari lang, ano, hindi nakaranas ng kapanganakong muli. Pero sa isang tunay na mananampalataya, tupa ng Panginoon, God's elect, yung ganitong practice nga, sabi natin, mainam itong gawin, ano, magandang practice. Payo ito ni Paul para sa atin. Again, yung una, recognize, maging habit na natin na yung self-examination, ano, regular tayong maglaan, kumbaga, ng oras upang tayo ay tingnan natin yung ating sarili. Suriin natin, ano, siya sa atin. So, makakatulong yan sa ating mga kapatid. No, lalo na nga sa panahon, dun sa time na nararamdaman mo, ay meron kang nanghihina ka, yung nagkakaroon ng spiritual famine sa iyong sarili. Ano, self-examination ang kailangan, ano, para ma-recognize. So matapos natin na siya sa atin ng ating mga sarili at nakita natin na tayo pala ay nagkaroon ng kapabayaan. Ano, nakita natin na confirm, ano, talagang kasalanan din natin, ano. So, kaya tayo humantong sa ganung kalalagayan. Kaya pala nawala yung delight natin, ano, sa mga gawaing spiritual. So, anong sunod na dapat gawin? So, ang sabi dito sa ating unang punto, recognize and confess. So, dito naman tayo sa confess. Ito ay confession and prayer. So, confess your struggle to God and ask for Him, for His help. Yan. Ang verse natin dyan ay 1 John chapter 1, verse 9. So, pagkatapos natin ma-recognize, na-examine natin ang ating sarili, kailangan natin gawin ay confession. Ano? Sabi dyan sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So dito sa sinulat ni John, tiniyak ni John sa mga mananampalataya na ang Diyos ay una, tapat at makatarungan, ano, upang patawarin ang mga umaamin sa kanilang mga kasalanan. So tapat ang Diyos dun sa mga umaamin ng kanilang kasalanan. Sabi nga natin, pag na-recognize mo na, ako palang may kasalanan, no? Gawa pala nitong aking ginagawang ito, kaya pala nawawala na ako ng panahon sa pagbubulay-bulay, sa pagbabasa ng Biblia, nawawala yung delight ko, nagiging busy ako sa ibang bagay. So na-recognize mo, i-confess mo sa Panginoon. Sabi nga na, confess your struggle to God and ask for His help. So tayo naman ay makakatiyak, sabi nga dito sa sulat ni John, ang Diyos ay tapat. Ano? He is faithful and just. Tapat ang Diyos at makatarungan. Ano sabi dyan? To forgive us our sins. Ano? So makakaasa ang isang tunay na anak ng Diyos, ano, kung tayo i-confess lang talaga natin yung ating kasalanan na, Panginoon, kaya pala nagkakaganito ako dahil dito sa aking sabi natin, tuloy natin yung example natin kanina nung una, yung may nanalangin ng extra job, kumbaga. Panginoon, ito pala nagiging dahilan, parang napapansin ko,
itong ipinanalangin ko nung una na ibigay nyo sa akin, ito pala yung naging dahilan ng kaya nawawalan ako ng panahon, nawawalan ako ng delight. So, tulungan niyo po ako. Sabi natin, ask for His help. Tulungan niyo po ako upang magbalik ang aking delight in your word. So, confess your struggle to God, and ask for His help. Kumbaga pagka sinabi natin, Panginoon, umamin na talaga tayo, Panginoon, nauumay na po ako sa pagbabasa ng Biblia. Aminin mo na. Patawarin niyo po ako. Pero i-confess mo. Kasi, kasalanan niya, i-confess mo. And then, humingi ka ng tulong sa Diyos. Tulungan niyo po ako na magbalik ang aking delight sa inyong mga salita. Yan. Ask for God's help. Kaya sabi nga dito sa ating, confession and prayer. Pagkatapos mong ma-recognize, i-confess mo, manalangin ka. Yan, dito sa binasa natin, sa 1 John chapter 1, verse 9, binibigyan dito ni John ng diin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak, na tayo ay kanyang patatawarin, at makikita din natin na may duty din tayo, Sabi nga natin, may gagawin ka, anong duty mo? To confess. So, unang dapat mong gawin para magbalik ang iyong delight, recognize, self-examination, confess, and then prayer. As for God's help. So, may gagawin. Hindi yung sovereign ng Diyos, siya ang bahala. Kung ibabalik niya o hindi. So, hindi mananampalataya yung ganung tao, Parang yan bahala na si Batman. Parang ganun. So, hindi ganun. May duty ka kung ikaw talaga ay isang tunay na mananampalataya. Yan. Sabi pa dyan at ang Panginoon ay tapat. Sa Tagalog, doon sa binasa natin, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, papatawarin naman tayo basta umamin ka lang pagka aminin mo na, Panginoon, ako'y pagod na kaya ako'y natutulog na agad. Pero ako po'y patawarin nyo dahil hindi na po ako nakakapanalangin. Tulungan nyo po ako na bigyan ng kalakasan para magawa ko pa po yung mga ganitong bagay. So, ganun dapat. Hindi yung sovereign ng Diyos. Hihintayin kung kilusin niya ako. Paano ka kikilusin? Wala kang nag-desire. Nasa iyo din ang problema. Ayaw mo talaga pag ganun. Yan. So, tuloy natin. May gagawin tayo, recognize and confess. So, that is our first point, Tuloy natin. So, after ma-recognize, magkaroon ng confession. So, anong sunod na dapat gawin, Anong next na dapat gawin? So, stop na ba dapat doon? Dun sa recognize. So, umamin ka na. Nag-confess ka na, nanalangin ka na, natulungan ka ng Panginoon. So, tama na ba yun? So, hindi pa. May gagawin pa rin tayo. So, ito yung mga practical and biblical things na dapat natin gawin. So, hindi pwedeng ganun na lang. So, kailangan may gagawin ka din na susunod. Sabi dito, we need to return to basics. So, yun yung ating second point. Return to basics. So, ano yun? Ano yung return to basics? May ganun ba sa Bible? Ito naman yung practical na application, kumbaga sarili, biblical na gawain. So, return to basics. Ito yung makakatulong sa atin para magbalik yung delight. So, ano yung return to basics? Una, ay gawin mo itong daily routine. Sabi dito, establish a consistent time and place for reading the Bible. So, simulan mo. Di ba sabi mo, hindi ka na nakakapagbasa. Ay di back to basic, pagbasa ka. Pero this time, ay mag-establish ka nga nung consistency at nung kung saan, lugar, at kung anong oras. Makakatulong yan mga kapatid. Sabi nga natin, dito sa Joshua, basahin natin to. Bilang Joshua chapter 1.
Joshua chapter 1 sa verse 8. Yan, ito sabi, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." So, day and night, meditation, ano? "That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." May success, yan. Sabi dito ni sa Joshua chapter 1 verse 8, so binibigyan dito ng diin yung kahalagahan ng patuloy-tuloy o consistent na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yung consistency dito, day and night. So tinuturo ng talata sa atin na palaging isama natin sa ating ginagawa sa isang araw, yung God's Word, maging part siya ng ating pang-araw-araw na buhay talaga, na routine, routine, daily routine. Maging part ng ating daily routine, so kailangan nating i-establish yung consistency, consistent time, place, for reading the Bible. Sabi pa dyan sa talata, "For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." So may kalakip pa na pangako, prosperous and success. Ano kaya yan? Materially? So, tuloy natin. Ang pangakong kalakip ng gawaing ito, yung pagbubulay-bulay, reading and meditating the Bible, ang pangako dyan ay yung kasaganahan at tagumpay. So, hindi man yan sa material na mga bagay, pero more on spiritual, na paglago, at yung mga katuparan ng mga kalooban ng Diyos, mga layunin ng Diyos, So, bagamat ginagawa mo ito, pero hindi kayo mayaman dito sa tingin mo, hindi kayo mayaman dito sa lupa. Pero tingnan mo yung spiritual side, sa mga makalangit na bagay kayo mayaman. Yun yan. Mga kapatid, establish mo yung routine mo ng pagbabasa, may blessings dyan. Consistent lang dapat. Para bumalik din yung iyong delight. So, tingnan mo yung mga tawag dyan ay maging prosperous. So, magiging prosperous ka and then success. Hindi man sa materially, spiritually, maging encouragement sa iyo yan, May pangako ang Diyos, sabi nga natin, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, tingnan mo yun as an encouragement, dun sa ginagawa mong routine. Kumbaga, ginagawa ko ito para ako'y mas lumago sa pagiging isang Kristiyano, lumago sa aking buhay espiritual. So, yun po yun. So, sabi pa dito, pumili ng isang partikular na oras at lugar kung saan maaari mong ituon ang iyong buong atensyon sa pagbabasa ng walang mga distractions, walang mga abala. So for example, sa partikular na lugar ay sa iyong kwarto, so isara mo yung pinto. Kung walang pinto, isara mo yung kortina. Kung wala, ay basta doon ka sa kwarto mo. So tahimik. Pumili ka ng oras na tahimik at walang abala, So, kung gagawa ka talaga ng paraan, kung gusto mong makapagbulay-bulay at makapagbasa, nang walang abala. So, sa oras naman, paano maging consistent? So, para maging consistent, siguro naman lahat tayo ay may cellphone, So, gumawa ka ng alarm. Sabihin natin ang alarm mo ay 5 a.m. Umaga pa yun. O kung maingay, i-adjust mo pa. Basta nasa iyo yan. Pero yung point doon, gumawa ka ng alarm sa cellphone mo, lagyan mo ng label, Bible reading time. So pag umalarm yun, pag mulat mo, Bible reading time, bangon. Kuha ang Biblia, daily routine. Masasanay ka doon. Sure yun, mga kapatid. Subukan nyo kung hindi nyo pa nagagawa. Nasa iyo din yun kumbaga, may duty nga tayo, may dapat gawin tayo. Sa umaga o sa gabi, bago matulog. Depende, nasa iyo yan. Pero ang utos pa nga, sabi,
day and night. So, gawin mo dalawang alarm. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ano? Pwede mo namang basahin yan kung nasa cellphone ng Bible mo. Pag-alarm, bukas. Basa. May bulay-bulay. So, napaka madami ng madami ng biyaya ang Panginoon ng mga ganitong bagay. Magagamit ito sa mga spiritual mong paglago. Napakadali na ngayon, nasa cellphone na lang. So, makakatulong yan. So, nagiging tool din ito mga kapatid para magamit. Sabi dyan, routine, establish a consistent time and place for reading the Bible. And then, so sabihin natin, nagbabalik ka pa lang, So, papaano? Sabi dito, start small. Anong sabihin nun? Magsimulang maliit. Begin with manageable portion of the scripture. And then, gradually increase. So, simulan mo, kumbaga, parang ganito sinasabi dyan Simulan mo sa 3 chapter muna. 3 chapters. Kung madami pa yun para sa iyo, 2 chapters. Kung nadadamihan ka pa rin at talagang simulan mo doon sa 1 chapter lang. Kapag naman bumaba pa dyan ay wala ka nang maintindihan. 1 chapter, daily. Then gradually increase, Pag nasanay ka dyan, sabi nga, hahanap-hanapin mo yan. Ikaw na mismo ang mag-i-increase niyan. Pero ang point dito sa ating ikalawang punto, i-establish mo yung routine, daily routine. Magbasa, consistent, oras, lugar, sure yan. Huwag na tayong maging parang dahil alam naman natin sa ating sarili na hindi talaga natin magagawa. Kasi minsan ako personally, sinubukan kong yung kunwari nabiyahe, basa-basa. Kunwari, basa-basa. Pilit ang basa. Hindi ka rin makapagbulay-bulay. Kaya mas maganda yung sa tahimik na lugar, huwag na tayong magbukang parang niloloko lang natin sarili natin pag ganun Ay, magbabasa ako kasi wala akong ginagawa. Pero, kumbaga hindi mo rin naman mapapagbulay-bulayan, wala din. Binasa mo lang. Mamaya, pag matatalakay din natin yan. Basta ang natin, mga kapatid, sabi nga natin ay maging part ng daily routine, establish mo yung time and place. So may mga tools tayo pwedeng gamitin para magpaalala sa atin na oras na ng pagbabasa, oras na ng pananalangin, And then, dito, prayerful reading. So syempre, maging practice natin yung mga kapatid. Bago tayo magbasa, manalangin muna tayo. Pray for understanding. Manalangin tayo sa Panginoon na ipaunawa. Kasi aminin natin sa sarili natin, binabasa natin, hindi naman natin naintindihan. Ba't ganon? Bakit ganon? So, mas maganda manalangin ka. At kung kalugdan ka ng Panginoon, papaunawa niya yun sa iyo. So, huwag kang magtaka kung ba't hindi mo naunawaan. Sinisikap mo sa sarili mong unawain Kaya problema. Kaya nga sabi dito, kung part na siya ng daily routine, maging prayerful reading. Manalangin ka na maintindihan mo. So kung natapos kang magbasa, hindi mo pa rin naunawaan, manalangin ka pa rin. Salamat po Panginoon at nakapagbasa ako. Nawa po ay sa mga dadating na panahon ay maunawaan ko itong binasa ko. At least, nanalangin ka sa Panginoon. Hindi yung, baka rin maintindihan ko sa sarili ko. Sa ngayon hindi, pero maintindihan ko rin ito. So, naasa ka sa sarili mo. Dapat ay sa Panginoon pa rin. Yan. Sabi dito sa Psalm 119, diba, din sa verse 80 naman, manalangin sa Panginoon, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. So, mananalangin. Para basa ka nga ng basa ng law, ng Bible, ay wala namang panalangin. Mahirap pag ganun. Kaya dapat, prayerful reading. So, yun yung ating ating second point. Napahaba na. Yan. Dumulog sa Diyos sa iyong pagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng panalangin.
Pinalangin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata at puso upang maunawaan at maisagawa, may apply sa sarili ang kanyang mga salita. Ano? So, mas maganda talaga yun. Pag nagbabasa, manalangin muna. Pagkatapos, manalangin din. Yan. Yan, sabi dito, sa ating second point, how to find delight in God's Word, return to basics. Yan. Make it your daily routine. Start small and be prayerful reading. Dito na tayo sa ikatlong punto, no? Bali, ito na yung last muna natin. Kasi meron pang 3, 6 kasi itong point. So, ngayong umaga ay dito muna tayo sa una hanggang ikatlong punto. So, nandito na tayo sa ating third point, ikatlong punto. Ang ating third point ay engage with the Word. Ano ibig sabihin, engage with the Word? Yan, di ba tayo nag-reading and meditate? So, dadagdagan natin ng isa pa. Study. Study. So, ano ibig sabihin study? Kumbaga, go beyond reading. Mag-study ka din. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, kunwari, nagbabasa ka. So, hindi mo man naunawaan. May nabasa kang lugar. So, try mong i-study yun. Saan ba itong lugar na ito? Anong bansa ba ito? Tingnan mo sa map. Ano ba? Part ba ito ng anong bansa? Ano ng pangalan ng bansang ito ngayon? So, part pa rin yan ng pagbabalik ng delight. Para ang iyong saya sa pagbabasa ay bumalik. Maging study rin, study. So, kunwari, nakabasa ka ng character. Sino ba itong si Subukan mong pag-aralan kung anong kung sino yon, yung character na yon, yung taong yon na nabanggit sa Biblia. Kasi haring, sino ba ito? Mabuti ba itong hari o masama? So, try to study, maging part din yun ng ating routine. Yung ating third point ay connected din ito dun sa second point. Kumbaga, study. Read, meditate, then study. Di pahaba na ng pahaba ang oras ko sa pag-aaral. Mas maganda yon. So, pag may nabasa ka ng tao o lugar, pag-aralan mo. Make it your delight, kumbaga, to learn more. Kung sino yung taong yun, kung anong nagawa niya, ano bang pangalan ng 3 hari. Hindi, joke lang. Wala yun sa Bible, yung pangalan ng 3 haring nagsidalaw. Hindi yung ganon. For example, yung lugar. Ano na yung lugar ngayon? Ano ng pangalan? Nag-i-exist pa ba yun? Yung mga ganon. Maging delight mo yun. Kasi parang ganito lang yan eh. Di ba may isang chef? Di marunong na yun. Nagluluto. Magaling magluto. Gusto niya pang yung delight niya, ang kasayahan niya sa kanyang ginagawa. Example natin siya pa, inaalam niya kung yung ingredient na ito, saan ba ito nanggaling na lugar? Saan ba magandang kumuha ng ganitong ingredients? Saan ba magandang kumuha ng patatas? Saan bang lugar? Tapos, gaano ba katagal ang freshness nito? Kumbaga, ang point ko dito, hindi lang basta alam mo, o nabasa mo, o nag-meditate ka. Try mong i-explore, palawakin. To learn more. Magkaroon ka ng desire para magbalik ang iyong delight. Kumbaga, gawin mo yung kasayahan, yung ganong gawain. So, may isang kapatid, yung pagka tinanong mo, saan bang lugar ito? Part ito ng anong lugar? Alam niyo, nakakatuwa. Ako, personally, natutuwa ako nung pag tinanong ko isang kapatid, saan nga bang bansa ito? Sasabihin niya, anong pangalan ng bansang ito ngayon? Sasabihin niya, nakakatuwa. So, i-aim din natin na maging ganun din tayo,
pagka tayo nagbabasa, ine-explore din natin yung ganong part ng ano. Kasi ang Bible naman ay madami tayong matututunan talaga dyan. Mga history, nandyan din. Kung ano, kasi existing pa dyan yung ibang mga bansa. Ano eh. So, anong point? Engage with the word. Maging engaging kumbaga. Study. And then use resources. Ano yung sabihin doon? Yung, di ba may mga commentaries, pero syempre, ingat din tayo sa commentaries. May mga books. So, tulad nung may mga writings ng ating mga forefathers, ano. Yun, pwede din natin yung gamitin. Para, di ba, mayroon kang nabasa, hindi mo naunawaan, pinag-pray mo na sa Panginoon, na bigyan ka ng kaunawaan, and then, magbasa ka ng commentaries. So, malay mo, yun ang gamitin ng Panginoon para maunawaan mo. Pero syempre, ingat din tayo doon. Dapat yung may tama din tayong mga pagpili ng gagamitin nating resources. And then, ito yung pangatlo dito sa ating ikatlong punto. Ito yung last. Yung tinatawag na memory verse. Yun. Yung memorize yung mga talata. Kumbaga, yun yung ating kumbaga gawin nating habit, ano, kumbaga, kasi may nakausap akong tao, madami siyang alam, kumbaga, pagdating dun sa isang gawain. So, ang dami niyang alam niya yung mga rules, mga crafting ingredients, gano'n. Sabi natin, doon sa isang game, online game, ano, madami siya alam kung paano i-craft yung ganito. Sa ulado niya, ay, amazing to, ang galing nito ah. Pero, kung i-apply naman natin yun sa spiritual na bagay, may nakilala din akong tao, siguro na-meet nyo na rin yun, na talagang ang galing. Hindi naman sa pinupuri ko siya. Binigyan siya ng Panginoon ng ganun eh. Kasi syempre, ginagawa niya yung pag-memorize ng talata. Pagka may nabanggit ka, kumbaga, yan, bubunutin niya agad sa kanyang utak na, ito ang talata dyan. Amazing. So, maging ganun din ang aim natin, ano. Yun ang ating sauluhin. Huwag yung mga mga worldly things, ano. Ang dami mong saulo, mga awiting makamundo. Hindi kaya yung mga verse ang sauluhin mo. Oh. Mas maganda yun. So, engage with the word. Para kunwari, may nagsabi sa'yo may nagtanong sa'yo, may mabubunot ka sa utak mo na ito ang talata para dyan. So, engage with the word. Wag lang yung binasa, binasa mo, pinanalangin mo, may gagawin ka pa rin. Try mo kayang sauluhin. Hindi naman yung buong Biblia, pero mas maganda. Pero yung memory verse, kumbaga, yung mga Ephesians 2, 8, 9, mga ganon. Yung John 3:16, yung mga ganon. So, yun, mga kapatid, ano. So, sana ay, yun yung mga magbibigay sa ng delight. Maging delight po sana, ano. Word of God ang ilagay natin sa ating mga puso. May verse dyan. Yung Psalm 119, dun ulit. Sa Psalm 119. Sa verse 11. Sabi nga natin, yun ang ilagay natin sa puso natin, yung Word of God. Sabi dyan, Thy word have I hid in my heart. Yun. That I might not sin against thee. So, yun ang ilagay sa puso. Anong benefit? That I might not sin against thee. Psalm 119 verse 11. Oh. Yun ang ilagay mo, yun ang sauluhin mo. Word of God ang ilagay natin sa ating mga puso. Bakit? Kasi nga, di ba natatandaan niyo yung preaching nga ni Pastor, yung sa puso, yung keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life, yung Proverbs 4:23. So, syempre, kung yun ang nasa puso mo, Word of God, ang lalabas din sa iyo, ay yung nagmumula sa iyong puso, which is Word of God, salita ng Panginoon. Sabi niya sa Luke chapter 6, verse 45. So, ito yung ating last verse. Sabi natin, yun ang ating sauluhin, memory verse, ilagay sa puso.
Anong benefit? Anong makikita sa iyo ng mga tao? So, anong lalabas sa bibig mo? Word of God, ano? Yan, sa Luke chapter 6, verse 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth what which is good. Word of God ang nasa puso mo. So, yun ang lalabas sa iyo. Pero kung sa ulado mo ay puro worldly things, ano, yung mga awitin, mga eksena sa pelikula, sa teleserye, ano, ginagaya mo pa. Ganun. Nakakita ko ganun eh. So, ano lalabas? An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. So, makikita sa'yo kung ano nasa puso mo. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, ma-observe mo yan sa nagsasabing mananampalataya kung ano ba talagang laman ng puso niya. Ano. Pag kinausap mo, kung anong lumalabas sa bibig niya. Maaaring nag-iingat man yan, pero hindi pwedeng hindi lalabas. Dudulas yan sa bibig niya, lalabas yan. So, makikita mo na hindi nito nilalamanan ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi siya nag-engage with the word. So, ayun po mga kapatid, yung 3 punto. Ang una nating point ay recognize and confess. Yung pangalawa ay back to basics, return to basics. At yung ikatlo natin ay ito, engage with the word. So, ang goal po ng ating mahalagang pag-aaral, mga kapatid, again, pagka nakakaranas ka ng panghihina sa iyong pananampalataya, itong mga bagay na ito, itong mga biblical principles na ito ating gawin. At ito'y makakatulong, mga kapatid, upang magbalik ang ating delight sa Word of God. Ako'y naniniwala na kapag ginawa mo ang mga prinsipyong ito, ay magbabalik muli yan. Hindi normal yon, mga kapatid, na dumadating talaga sa atin yung ganyung pagkakataon. So, aminin natin na nawawalan nawawalan tayo ng delight, nawawalan tayo ng panahon. Maganda ay nakikita natin. At nakakalungkot naman kung dumaranas ka ng ganan pero hindi mo naman napapansin. So, nakakalungkot. Mas maganda pag ikaw mismo pinaunawa sa ng Panginoon na dumadaan ka ngayon sa ganitong panahon. Kailangan mong i-exercise ang iyong katawan. Gumalaw-galaw ka. Huwag mong iasa lahat sa akin, kumbaga. Bagamat kaya ng Panginoon, pero sabi nga natin, i-balance natin. May duty rin tayo, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na bahala ng Panginoon, sovereign ng Diyos. So, nakita naman natin, may dapat tayong kumilos, may dapat tayong gawin upang bumalik yan, yung delight na yan, yung kasayahan mo sa mga gawaing spiritual. Kung talagang importante para sa iyo yan, ako'y naniniwala na may gagawin ka, kikilos ka, at tutulungan ka ng Panginoon, lalagyan ka niya ng desire, lalagyan ka niya ng kakayahan para magawa mo yung mga bagay na sinasabi mong kasayahan mo, na delight mo. Mga kapatid. So, nawa ay naging pagpapala, mensahe. Practice ko natin yan, yung 1 to 3. Maganda yan. So, i-apply natin sa ating sarili. Yung 4 to 6 naman na punto, dito naman papasok yung role ng mga kapatiran. So, mamaya, ating makikita, mga kapatid. So, balik po kayo mamaya. Para ating maunawaan lahat. So, yan, mga kapatid, tutuloy po natin ito. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po ay lumuhod, tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa inyong mensahe sa aming umaga. Tunay po na napakaganda ng inyong mga salita. Palagi po sana naman aming Diyos na lagyan nyo kami ng desire, ng kasayahan sa aming mga puso.
aming pagbulay-bulayan, aming pag-aralan, ng inyong mga salita. Kami po palagi niyong bigyan ng kakayahan upang makapagbasa. Bigyan niyo po lagi kami ng panahon, aming Diyos, ng oras, kung saan kami ay maaaring magbulay-bulay po sa inyong mga salita. Aming Diyos, amin pong naunawaan na kami po ay may duty, kami po ay may dapat gawin sa mga ganitong panahon na kami ay nakararanas ng panghihina spiritually. Aming Diyos, kami po ay naniniwala na kami na inyong mga anak, yung mga hinirang, ay inyong ipe-preserve, aming Diyos. Hindi niyo kami pababayaan, at palagi niyo po kaming bibigyan, aming Diyos, ng gabay mula sa inyong banal na Espiritu upang magbalik ang aming kasiyahan sa inyong mga salita. Aming Diyos, ngayon pong sa aming pagtatapos, nawa po ay naging pagpapala ito sa mga kapatiran, naging encouragement, meron kaming mga bagong natutunan na pwede namin i-apply sa aming mga sarili. At para naman po sa mga tagapakinig, nawa po ay gawin niyo itong daan upang kanilang ma-realize sa aming Diyos, ipaunawa niyo po sa kanila kung gaano ka-importante ang inyong mga salita, aming Diyos. Na hindi ito basta na lamang sasabihin na ako'y naniniwala sa Diyos, ngunit wala namang hindi naman ito tumatanim sa kanilang mga puso, aming Diyos. Ipakita niyo po, aming Diyos, ang kaibahan ng inyong mga anak sa mga ibang tao, aming Diyos. At maging makita nila na kayo po ay tumikilos sa aming buhay, nakita nila ang Panginoong Hesus sa aming mga sarili, aming Diyos. Ang inyong pag-iingat, pagtuturo at paggabay, aming Diyos, ay aming laging dalangin. Mga po ay kami inyong provide palagi ang aming pangangailangan spiritually, aming Diyos. Sa aming pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay ay ingatan niyo po ang bawat isa. Ihatid niyo po ng ligtas na payapa sa kanya-kanyang tahanan. At nawa po ay mamayang hapon, muli kami magkasama-sama at aming pag-aralan, kayo po ay aming sambahin. Aming pag-aralan yung mga salita. Kami po ay makasamba muli sa inyo ngayong hapon. Kayo po ang aming mapapurihan, aming Diyos. Muli po, maraming salamat, aming Diyos, sa inyong mensahe. Nawa po ay kayong mapasalamatan, mapapurihan, kayo po maitaas. Sa banal na pangalan lamang po ng ang Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Salamat. God bless po.